Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 21 Isang hindi mapaglabanan ng ngiti. Pinipilit ba ako ni MS West na tanggapin ang imbitasyon niya? Sinulyapan ni Marshal si Rita, pagkatapos ay ang mga bodyguard na magalang na nakatayo sa likuran niya, baka sa mga mata nito ang saya. Siya ay naglakbay sa mapanlinlang na mundo ng mga mersenaryo, na hinimok ng paghihiganti at pagkauhaw sa paghihiganti. Hinamak niya ang sinumang nagsasalita sa kanya sa ganoong tono ng pag-uutos. Bakit naman ako obligado na pumayag? Hamon ni Marshal. Ano ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng iyong amo na hinihiling ng kanyang imbitasyon ang aking pagsunod? Ang Violet Crest Riding and Shooting Entertainment Center ay tumahimik. Nagulat si Rita. Ang kanyang mga bodyguard, kasama ang mga nakapaligid na bisita, ay parehong natulala. Seryoso ba siya? Si Daphne, ang sumisikat na bituin sa mundo ng negosyo ng Harmonfield, isang nakamamanghang kagandahan, at isang malupit na reyna, hindi ba alam ni Marshal kung sino siya? Biglang huminto si Alice, nakakalakad lang ng ilang hakbang. Marshal, naglalaro ka ng apoy. Ang pag-insulto sa reyna ng Violeturist ay halos isang hatol na kamatayan. Darating ka mon. Sa kabilang banda, tinakpan ni Vera ang kanyang bibig at humajijek, na muling tumingin kay Marshal. Ang gwapong mukha na iyon, ang kalmado at walang kabuluhang ekspresyon, at ang mapangahas na ugali na hindi nabigo sa pagkabigla. Masyadong nakakaintriga si Marshal. Haha! Hindi na napigilan ni Vera ang pagtawa. Sinaman siya ng tingin ni Rita. Agad na tumahimik si Vera, bagamat kumikinang pa rin ang kanyang mga mata sa amusement habang nakatingin kay Marshal. Maging ang magagandang mata ni Shirley ay kumikinang, halos hindi na itago ang isang ngiti. Sa tuwing magsasalita si Marshal, nakakapanibago siyang nakakaaliw. Gayunpaman, ang kanyang pagtanggi na magpakita kay Daphne ng anumang paggalang ay medyo hindi matalino. Tutal, nasa Violet Crest Club si Marshal bilang guest niya. Bagamat hindi siya natakot kay Daphne, ayaw ni Shirley na lumikha ng hindi kinakailangang salungatan sa isang bagay na walang halaga. Marshal, baka may importanteng pag-uusapan si MS West. Mas maganda siguro kung samahan mo si MS Clayton para makita siya, mahinang sabi ni Shirley. Noong una ay ayaw pumayag ni Marshal. Pero nagpatuloy si Shirley, malumanay ang boses. Consider it a favor to me. Go meet MS West. At hihintayin kita sa Violet Crest Bar, okay? Maaaring matuno ng boses niya ang pinakamatigas na puso. Si Marshal ay palaging mas tumutugon sa lambot kaysa sa puwersa. Lalo na kapag ang isang babaeng tulad ni Shirley ay gumawa ng ganoong kahilingan. Wala siyang mahanap na dahilan para tumanggi. Sige, lead the way. Pinag-iisipan ni Rita kung paano dadalhin si Marshal sa private meeting room ni Daphne. Dapat ba siyang gumamit ng dahas o subukang takutin siya? Hindi niya inaasahan na kahit isang salita mula kay Shirley ay papayag si Marshal. Sinulyapan niya si Marshal, na tila nag-aatubili at pinipigilan ang pagnanasang suntukin siya sa mukha. Hintayin mo na lang na makilala mo si MS West, tingnan natin kung maglakas loob ka pa rin sa pagiging mayabang. Sa pag-iisip nito, sa panlabas ay nanatili siyang magalang na kumukumpas. Mr. Ortega, sa ganitong paraan, pakiusap. Sinundan ni Marshal si Rita papunta sa tour car ng hall, patungo sa Violet Crest Hotel. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Alice ang kanyang nanunuyot na pisngi, nakatitig sa likod ni Marshal. Akala ko talaga ang lakas ng loob mong hindi pumunta. Marshal, kahit anong gawin mong matigas sa harap ko, hinding-hindi kita magugustuhan. Walang magawang umiling si Vera. Alice, hindi ka ba nag-o-overthink? Naputol na ang engagement ni Marshal sa'yo. Kailangan pa ba niyang mag-artista sa harap mo? At saka, nasa level na ito kung saan itataya niya ang buhay niya. Ngumisi si Alice. Vera, binibigyan mo siya ng labis na pagkilala. Gusto niya akong pakasalan ng husto kaya't naglakbay siya hanggang dito na may 20 taong gulang na kasunduan sa pakikipag-ugnayan, na kumapit sa pamilyang Miller. At ngayon nakatambay pa rin siya sa Harmonfield. Para saan? Para lang mapatunayan niya ang sarili niya sa akin, para tanggapin ko siya.
Hinding-hindi niya mauunawaan na hinding-hindi ako magiging interesado sa isang lalaking kasing simple ng isip at malupit na katulad niya. Sa nakakaawa niyang vision, paano niya naiintindihan ang gusto ko, haha. Bahagyang tumawa si Vera. I see, gusto mong maging reyna gaya ni Daphne. Sige, gutom na ako. Tara na sa bar para uminom at makakain. Violetist Fitness Center. Lumapit ang isang maid kay Daphne na katatapos lang maligo. MS West. Sinundo na ni Rita si Marshall, at papunta na sila sa private meeting room sa Violet Crest Hotel. Isang nakakaloko at mapang-akit na ngiti ang naglaro sa labi ni Daphne. Tamad siyang tumayo, hinayaan ang manipis na bath towel na matanggal, lumabas ang kanyang makinis na balat. Binalot ng dalaga ang isang matingkad na pulang Amerikana sa kanyang mga balikat. Pagbukas ng pinto sa kanyang pribadong training room, naglakad siya papunta sa pampublikong lugar ng fitness center. Ang kalahating bukas na pulang Amerikana ay nagpakita ng kanyang nakamamanghang figure, ang kanyang mahaba at maputlang binti ay bahagyang kumikinang. Ang kaakit-akit at nagniningas na eksenang ito ay agad na nakakuha ng maalab na atensyon ng bawat lalaki sa bulwagan. Tulad ng isang nakabibighani na enchantress, ninakaw niya ang kanilang mga puso sa isang iglap. Halos hindi maitago ng mga lalaking nag-eehersisyo ang kanilang o sa kanilang mga socket. Natuyo ang kanilang mga bibig, at ang kanilang mga ilong ay nanganganib na magdugo. Matagal nang nakasanayan ni Daphne ang mga gutom at mapang-akit na tingin. Tanging pang-aalipusta at pang-aalipusto lang ang naramdaman niya sa mga ito. Ang mga maalay na lalaking ito ay walang magawa kundi ang manood mula sa malayo, hindi ng ahas na lapitan ng rosas na may nakamamatay na tinik. Gayunpaman, kung saan namumulaklak ang kagandahan, palaging may mga naglalakas loob na manligaw sa kamatayan. Hindi nagtagal, isang batang playboy, na inaakalang kaakit-akit, ang hamarang sa landas ni Daphne. Bahagyang yumuko ang binata, sinusubukang maging perpektong ginoo. Such a beautiful lady, it's a pleasure to meet you. I've reserved the presidential suite at Violet Crest Hotel. Ito ang perpektong lugar para magkaroon ng malalim na pag-uusap sa isang babaeng katulad mo. Sumama ka sa akin, at dadalhin kita sa paraiso. Ang kanyang mga mata ay puno ng maalay na pagnanasa. Mapaglarong ngumiti si Daphne, senyales na lumapit siya. Tuwang-tuwa ang binata. Mabilis siyang lumapit kay Daphne. Such a wise and warm lady. Whatever you want, just tell me. Wala akong magagawa sa Harmonfield. Bahagyang umawang ang mga labi ni Daphne, nanatili pa rin ang kanyang ngiti, ngunit nanlamig ang kanyang mga mata. Napagtanto mo ba na ang iyong kawalang galang ay maaaring mapatay mo? Ang binata ay nanginginig sa ilalim ng kanyang nagyayelong tingin. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang kanyang makapangyarihang background at nakaka-relax, ang kanyang mga mata ay puno ng dumi. Mahilig ako sa mga rosas na may tinak. With that, he stepped forward and lightly brushed his hand through Daphne's flowing hair. Sa isang iglap, na blanko ang isip niya, tumibok ng malakas ang puso niya. Halos hindi na siya makapaghintay na yakapin ang kaakit-akit na babaeng ito at makasama ito. Wham! Isang magandang figure ang sumilay sa kanyang paningin ng sinipa ng babaeng bodyguard ni Daphne ang paa ng lalaki. Ang matalim na takong ng kanyang sapatos ay tumusok sa kanyang guya, isang nakakasakit na bitik na hudyat ng isang sirang buto. Napaluhod ang lalaki, napaungol sa sakit, "How dare you hit me?" Ang kanyang dose-dosenang mga bodyguard ay sumugod, ngunit sinalubong lamang ng isang alon ng mga security guard ng Violet Crest. Hinawakan ng babaeng bodyguard ang buhok ng lalaki, naghatid ng malakas na suntok sa mukha nito. "How dare you to offend MS West?" Ang lalaki ay umungal sa galit, saglit na nabulag ng galit. "Damn it! Patay kayong lahat." Pagkatapos, tinamaan siya ng realization. Siya ba ang reyna ng Violet Crest, si Daphne West? Teka, ikaw? Ikaw ba si MS West? Sa Harmonfield, alam ng lahat na ang misteryosong MS West ay mas kakilakilabot kaysa kay Ryger. Sa nakalipas na 5 taon, ang sinumang nang ahas na tumawid kay Daphne ay nasa ilalim na ngayon ng 6 na talampakan.
Kahit si Riger, ang cold-blooded underworld kingpin, ay natatakot sa kanya. Siya ay isang babaeng kasing lason ng isang ulupong. Sa pag-alaala sa kanyang naunang kalokohan, ang lalaki ay natupok ng takot, nagpatira pa sa lupa. Ms. West, ako. Hindi ko alam na ikaw iyon. Please, patawarin mo ang aking kamangmangan at iligtas mo ako. Lumipat ang tingin ni Daphne sa bintana, kung saan papalapit ang matangkad at tuwid na figure ni Marshall. Aced sa kanyang mga labi. Sige, good mood ako ngayon at ayokong sirain ito. Hindi ka mamamatay, pero puputulan ko ang mga litid mo. Napasigaw ang lalaki sa desperasyon, Ms. West, please, spare me. I won't. Manahimik ka. Kaladkarin mo siya at putulin. Kung hindi siya umasal, itapon mo siya sa ilog. Kinaladkad ng mga bodyguard ang lalaki sa basement. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw mula sa ibaba ang kanyang nakakaawang mga hiyawan. Muling dumungaw sa bintana si Daphne, nakatutok ang mga mata kay Marshall. Ngumiti siya ng matamis, isang ngiti na maaaring maglunsad ng 1,000 barko, na nakakabighani sa lahat ng tao sa paligid niya. Iniwan nito ang mga lalaki sa silid na humihingal, nabihag ang kanilang mga puso. Let's go. Humanda ka. I'm going to meet our esteemed guest. Kasabay nito, inindayog niya ang kanyang mahaba at magagandang binti at naglakad patungo sa Violet Crest Hotel. Kabanata 22. Isang maliwanag na sinag ng sikat ng araw ang dumaloy sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame ang taas ng skybridge ng Violet Crest Tower, na nagbibigay liwanag sa kaakit-akit ngunit malamig na magandang mukha ni Daphne. Napapaligiran ng isang grupo ng malamodelo na mga bodyguard, naglabas siya ng hangin ng nagyayelong kakisigan, nakahawig ng isang nakabibighani na reyna na naghahari. Napatingin siya sa labas ng bintana kay Marshall, na naglalakad sa Violet Crest Plaza. Naglaro sa kanyang labi ang isang nakakaloko at mapang-akit na ngiti. Naalala niya ang babala ng kanyang amo noong una siyang pumasok sa magulong mundong ito. Ito ay magiging isang landas na walang pagbabalik, puno ng mga tinik at hindi maisip na mga panganib. Upang mabuo ang landas na naisip niya, kinailangan niyang kumayod sa labas ng isang makulit na mundo. Sa sandaling tumapak siya sa landas na ito, wala nang babalikan. Upang mabuhay sa mundong ito, kailangan niyang maging mas malupit, mas tuso, at handang gumamit ng anumang paraan na kinakailangan. Bilang isang babaeng walang kapantay na kagandahan, nakatayong mapagmataas at nagsasarili, hinarap ni Daphne ang isang natatanging hamon. Ang pag-ukit ng sarili niyang pamana sa mundong ito ay higit na hinihingi kaysa sa pinakamakapangyarihang mga lalaki. Sa mundong ito, ang kabaitan, lambot, at kawalan ng mga tuntunin ay panlilinlang lamang ng mahihina. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa pinakamataas na tuktok, kung saan ang mundo ay tumitingin sa iyo ng may pagkamangha, maaari niyang kontrolin ang mga puwersa ng kanyang mundo. Dahil sa mga paniniwalang ito ang nagtulak sa kanya, si Daphne ay lumaban sa kung saan siya ngayon, walang awa at hindi sumusuko. Kung mas mahirap ang pananakop, mas mapanganib ito, mas napuno siya ng kaguluhan at pagnanais. Katulad ng gwapong Marshall na ito na nagmula sa dulo ng mundo, siya ang unang nakapansin sa kanya. Dahil sa lakas niya, alam niyang iba siya. Siya ay mapagmataas at nag-iisa, walang malasakit sa mundo. Kahit na ipaglaban niya ang buong mundo, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman, ang hitsura ni Marshall ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng kanyang matalas at matangkad na mga mata. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang determinado, pinait na mukha sa sikat ng araw at ang malalim, mapaghimagsik na mga mata na walang takot, naramdaman ni Daphne na parang nalalanghap niya ang pinakamabangong alak na nakalalasing. Ito ay isang napakakagiliw-giliw na tao. Siguradong maraming mga nakakabighaning kwento sa likod niya. Gusto niyang pumasok sa mundo niya. Gusto niyang makita kung anong uri ng pundasyon ang nagpangangibabaw sa kanya. Sapat na nangingibabaw upang pukawin ang kanyang puso. Sinundan ni Marshall si Rita sa entrance ng reception hall ng Violet Crest Hotel. Bigla siyang tumikim. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman ang isang pares ng matalim at mapang-akit na mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa 15 degree na anggulo sa itaas.
Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang gubat, na palihim na pinagmamasdan ng isang mabangis na hayop, kaya hindi siya komportable. Napatingin siya sa direksyon ng titig na iyon. Ang matinding sikat ng araw na sumasalamin sa salamin ay ginawa ang lahat ng nasa likod nito na tila hindi nakikita na parang wala man lang. Si Rita, na naglalakad sa tabi ni Marshall, ay tahimik na pinagmamasdan siya, nagtataka kung bakit nagustuhan siya ni Daphne. Sa kanyang mga mata, bukod sa gwapo at maaliwalas nitong hitsura, walang kakaiba sa kanya. Kahit na isinasaalang-alang niya ang kanyang mga kasanayan sa pagsakay at pagbaril, iyon lang ang kanyang maya-alok. Higit pa riyan, isa lamang siyang napakayabang na tao. Hindi ito maintindihan ni Rita. Your habits. What do your habits matter? When you're in Ms. West's domain, you follow her rules. Ang mayabang na lalaking ito ay magkaibang mundo sa kanyang katayuan. Noong unang sinundan ni Rita ang kanyang katawan sa mortal na mundo, nakipaglaban sila sa hindi mabilang na malalakas na kalaban upang makamit ang kanilang kasalukuyang katayuan at kaluwalhatian. Walang sino man ang nagkaroon ng karangalan na makuha ang pagmamahal ni Daphne. Pero ngayon, kahit papaano ay nahadyap ng mata ni Marshall si Daphne. Sa napakaraming taon, hindi mabilang na mga lalaki ang nangarap na magkaroon ng pagkakataong maupo at makipagkita kay Daphne. Gaano man sila kayaman o makapangyarihan, hindi sila binigyan ni Daphne ng pagkakataon. Anong uri ng mga katangian ang taglay ng lalaking ito? Ano ang dahilan kung bakit sinira ni Daphne ang kanyang mga patakaran sa unang pagkakataon? Habang naglalakad si Rita, malalim ang iniisip niya, sinusubukang malaman kung bakit napaka-espesyal ni Marshall. Biglang huminto si Marshall sa kanyang paglalakad dahilan para mabangga siya ni Rita. Bakit bigla kang tumigil? Inis na tanong ni Rita habang inaayos ang buhok. Parang nakakatakot na nakatingin ka sa akin mula sa likod. It was uncomfortable. Namula ang pisngi ni Rita sa kahihiyan habang pilit niyang tinatago ang katotohanang kanina pa niya palihim na sumulyap kay Marshall. Don't flatter yourself. Bakit naman kita tititigan? Mas gusto ko pang titigan ng aso kesa sayo. Mabilis niyang ibinaling ang tingin sa isa sa mga maids sa tabi niya. Bulong ng katulong, Ms. Clayton, huwag mo akong tingnan. Hindi ako tuta. Tumigil ka na sa pagiging istorbo. Putol ni Rita, nanlilisik ang tingin sa kasambahay. Umiling si Marshall. All right, you lead the way. I don't like being stared at from behind like I'm some kind of prey. Sinaman siya ng tingin ni Rita at naunang pumasok sa elevator. This jerk, how dare he call her creepy? Teka lang, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, tuturuan ko talaga siya ng leksyon. Sa natitirang bahagi ng paraan, si Rita ay pinanatili ang kanyang mukha sa isang mapagmataas na ekspresyon, hindi umiimik o tumingin kay Marshall. Ibang-iba ang kanyang kilos sa kung paano siya kumilos sa Violet Crest Riding and Shooting Entertainment Center. Umiling si Marshall. Ang babaeng ito ay all for show. Hindi ba siya maaaring maging mas tunay? She's obviously burning with passion inside, yet she pretends to be untouchable. Noon lang, mabilis siyang ninakawan ni Rita. Nagtama ang kanilang mga mata, at namula siya, mabilis na umiwas sa matinding titig ni Marshall. Ang kalokohan. Siguradong wala siyang pakialam. Ang mga lalaki ay pare-pareho. Napakababaw, malaswang nilalang. Nawala ba sa isip ang aking ginang, inanyayahan siyang magti. Sa wakas ay narating na ng elevator ang pinakamataas na palapag ng Violet Crest Hotel. Pagkalabas nila ay hinarang na sila ng dalawang maid bodyguard sa hallway. Kumalma ka. Kung may dalang armas ka, ibigay mo muna bago pumasok. Tumigil si Marshall, halatang hindi nasisiyahan. Inimbitahan ako ni Ms. West, tapos ngayon ibibigay ko na raw ang mga gamit ko bago ako makapasok. Anong klaseng hospitality ito? Malamig na sagot ni Rita, ito ang protocol ni Ms. West. Kahit na ang pinakakilalang mga bisita ay hindi pinapayagang magdala ng mga armas sa kanyang pribadong meeting room. Ito ang palagi niyang mga patakaran. Nagkibit balikat si Marshall na walang pakialam. So ganito pala ang pakikitungo ni Ms. West sa mga bisita niya. Well,
I have my own habits. Any rules of etiquette don't apply to me. Yung ugali mo. Ano ba ang kwenta ng ugali mo? Kapag nasa domain ka ng ating ginang, sinusunod mo ang mga patakaran niya. Nagsisimula ng mawala ng pasensya si Rita. Huwag mong isipin na dahil lang sa pinadala ako ni MS West para imbitahan ka, kaya mong kumilos ng napakataas at makapangyarihan. Dapat mong malaman na sa Harmonfield, at kahit sa buong bansa, may mga linya ng mga tao na naghihintay, upang makilala si MS West. Ngayon, malugod kang inimbitahan ni MS West dito. Iyan ay isang pagpapala na natamo mo sa loob ng ilang buhay. Kung hilingin niyang ibigay mo ang iyong mga armas, gagawin mo. Bakit ang daming kaguluhan? Fine then, hindi ako interesadong makilala si MS West. Sabi ni Marshall, tumalikod at bumalik sa elevator. Naiwang nakatayo doon si Kita at ang iba pang babaeng bodyguard, na tulala. Hindi man lang sila binigyan ni Marshall ng pagkakataong magtalo. Nawala siya sa isang iglap. Nakarating siya sa elevator at mabilis na pinindot ang button. Malinaw sa kanyang kilos na hindi niya kayang magtagal pa ng isang segundo. Kita ay nalulugi. Ang supladong lalaking ito. Paanong wala siyang sense of decency? Inanyayahan siya ng aking kanluran para sa tsaa, at siya pa rin ay kumilos ng mayabang. But then she realized if Marshall really left, she'd have to answer to Daphne. Hindi siya makapaniwalang aalis na lang si Marshall, binigay niya ang pambihirang pagkakataon na makilala si Daphne. Kung ang pagkakataong ito ay inaalok sa Harmonfield, ang mga tao ay pumipila, anuman ang gastos, ang paghihintay, o ang mga kondisyon. Pero lumayo lang ang lalaking ito. Anong tanga? Upang itapon ang gayong pagpapala sa maaga. Matapos sundan si Daphne sa mundo sa napakaraming taon. Nakita na ni Rita ang lahat ng uri ng sitwasyon. Ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang lalaki na nagbigay sa kanya ng napakaliit na paggalang. Ang weirdo. Marshall, ang kulit mo. Ano ang dapat mong ipagmalaki? Bodyguard ka lang ni Shirley, kulang-kulang. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang kumilos ng napakataas at makapangyarihan sa harap ng reyna ng Violetist? Ito ay simpleng hindi makatwiran. Pinagmasdan ni Rita si Marshall na lumalayo, naramdaman ang pag-akyat ng galit sa loob niya. Sa sandaling iyon, bulong ng personal maid ni Daphne. MS Clayton, bilasan mo at ibalik mo si Mr. Ortega, baka magalit si MS West. Naramdaman ni Rita na tumama ang kanyang pagmamataas. Putol niya. Are you telling me what to do? Sa tingin mo ba hindi ko alam ang gagawin ko? Mr. Ortega, teka. Sinundan siya ni Rita. Kabanata 23 Wala akong oras para sa charade mo. Sa pagmamasid sa determinadong likod ni Marshall habang siya ay naglalakad palayo, si Rita ay namumula sa galit. Habang hinahabol niya ito, hindi mabilang na beses niyang sinumpa si Marshall sa kanyang puso. Mr. Ortega, please wait. I need to talk to you. Kahit na inis siya, ito ang lalaking personal na inimbitahan ni Daphne. Gaano man ito pasa ang kanyang pride, kailangan niyang ibalik ang supladong lalaking ito. Dumating na ang elevator, at papasok na si Marshall. Kung talagang nagpasya si Marshall na umalis, isinara ang elevator at bumaba, hindi ito maipaliwanag ni Rita kay Daphne. Mabilis na pumasok si Rita sa elevator. Hinarang niya ang pinto. Teka lang Mr. Ortega. Dahil bodyguard ka ni MS Don, hindi mo na kailangang mag-abot ng kahit anong armas. Please, bumalik ka na sa akin. Kahit na medyo maluwang ang pribadong elevator ni Daphne, nakatayo si Marshall sa isang lugar sa kaliwa ng gitna. Sa kanyang pagmamadali, sumirit si Rita sa elevator at tuluyang tumayo sa tapat ng pinto, halos magkaharap si Marshall. Ito ay isang awkward na posisyon. Bumaba ang tingin ni Marshall sa malawak na kurba sa kanyang harapan. He smirked, "What's this? Trying to seduce me? I'm not interested." Ikaw. Biglang napagtanto ni Rita kung gaano kaakma ang kanilang posisyon. Sa pagmamadali niya, hindi niya napansin na sa bawat paghinga niya ay naninikip ang dibdib niya. Pulang-pula ang kanyang mukha, kumakalat ang pamumula hanggang sa kanyang tenga. Please, bumalik ka sa akin, sabi niya.
Pagkatapos ay mabilis siyang umatras at pinindot ang elevator button, sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Humakbang si Marshall sa elevator na may malamig na tawa. Hindi na ako babalik. Sino siya sa tingin ng amo mo? Sa tingin mo ba ang buong mundo ay nag-aalaga sa kanya? Nang makitang determinado si Marshall na umalis, si Rita ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Mr. Ortega, minsan lang, hindi mo na kailangang ibigay ang mga armas mo. Huli na. Lumabas si Marshall sa elevator at dumiretso sa fire exit. Hindi pa nakikilala ni Rita ang isang lalaking nagpakita ng kaunting paggalang kay Daphne. Habang pinagmamasdan si Marshall na lumalayo, hinabol lang siya nito at hinaranggan muli ang kanyang dinadaanan. Ang kanyang magagandang mata ay kumislap sa malamig na galit. Ano ang kailangan para bumalik ka sa akin? Nagtaas ng kilay si Marshall. Walang babalik sa akin. Tumabi ka. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Rita na ang lahat ng pagmamataas na dati ay walang kahulugan sa harap ng lalaking ito. Siya ay ganap na nalilito kung paano haharapin siya. Bahagya siyang yumuko. Humihingi ako ng tawad. Matatanggap mo ba kahit papaano? Ngayon, bumalik ka sa akin para makita si Ms. West. No, hindi ako pupunta. Malamig na tumawa si Marshall, tumabi kay Rita at bumaba ng hagdan. Sino ba siya sa tingin ng amo niya, sinusubukang makipaglaro sa akin, ha? Ang pinakamayaman, pinakamaganda, at pinakaprestihiyosong kababaihan sa mundo ay kailangang gumawa ng appointment 1 taon ng maaga para makita ako. At kahit noon pa man, baka wala akong oras o interes na naramdaman ni Rita na parang may hallucination siya. Siya ay nagpakumbaba hanggang sa ganito, ngunit hindi pa rin siya sumama sa kanya. Man it, suplado ka, ano gusto mo? Sa sobrang frustrated ni Rita ay gusto niyang sipain si Marshall. Ngunit ang tanging nagawa na lang niya ay itapak ang kanyang paa sa pagkadismaya at muling habulin siya. Mr. Ortega, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Please, bumalik ka sa akin. Ngumisi si Marshall, kung ayaw mo akong pumasok, hindi ako makapasok. Pero ngayon na pumasok ka na. Sino ka sa tingin mo? Umalis ka. Gusto ko pumasok, meron. Napasigaw si Rita sa kawalan ng pag-asa, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Walang sinumang tao ang nagkaroon ng pribilehiyong uminom ng tsaa ng mag-isa kasama si Ms. West sa Harmon Field. Mr. Ortega, dapat mong pahalagahan ang pambihirang pagkakataong ito. Ha? Big deal ba talaga ang pag-inom ng tsaa? Hindi ako interesado. Kung talagang may importanteng pag-uusapan si Ms. West, pwede siyang magpa-appointment. Wala akong oras para sa charade mo. Nagalit si Rita at gusto siyang suntukin. You're ungrateful. You're just a bodyguard for Ms. Don. Anong karapatan mong kumilos ng matigas sa harap ni Ms. West? Sa sumunod na segundo, biglang napagtanto ni Rita na si Marshall ay nawala ng walang bakas. Kanina lang siya nandito, saan siya nakakuha? Napalingon siya sa paligid para hanapin ang figure ni Marshall. Bigla siyang nagulat sa eksenang nasa harapan niya. Sa pamamagitan ng mga floor-to-ceiling na bintana ng koridor ng hotel, siya ay naghahanap ng lugar sa tabi ng lobby ng hotel. Sa sandaling ito, patungo siya sa Violet Airways car. Mayroong 39 na palapag ng Violet Airways Hodel. Wala pang 1 minuto. Paano siya nakarating mula sa 39 na palapag na fire exit ng direkta sa unang takot? Ms. West. Gulat na gulat pa rin si Rita nang sumulpot sa kanyang harapan si Daphne, those enchanting eyes bashing with displeasure and anger. Magagawa mo ba ang ginawa ni Mr. Ortega? Sabihin mo sa akin. Malamig na tanong ni Daphne habang nakatingin kay Marshall sa Violet Tourist Plaza. Ms. West. Sigurado akong walang pangalawang tao sa mundo ang makakagawa niyan. Anong karapatan mong pahirapan si Mr. Ortega sa likod ko? Agad namang yumuko si Rita, Ms. West, was wrong, I'll go bring Mr. Ortega back right away. Sa tingin mo maibabalik mo siya? Malamig na tawa ni Daphne. Kung maibabalik mo siya, hindi siya ang lalaking gusto kong makilala. Then what should I do? Ms. West, please punish me. It's all my fault.
Ibinaba ni Rita ang kanyang ulo bilang pagsisisi, ngunit isinumpo niya si Marshall sa kanyang puso. Ikaw bastard, balang araw ipapaliwanag ko sa iyo kung gaano kalakas si MS West. Pupuntahan natin siya. Dumilim ang mukha ni Daphne nang tumalikod siya at tumungo sa elevator. Habang pinapanood si Daphne na naglalakad palayo, napuno ng kalituhan si Rita. Kahit na may mga kasanayan si Marshall, bakit siya personal na pupuntahan ni MS West? Kakauwi lang ni Marshall sa Valley Tourist Bar nang magpadala sa kanya ng mensahe ang assistant ni Shirley na si Amber. Mr. Ortega, inayos ni Ryder na makipagkita kay MS Don sa Business Reception Center sa kabilang kalye para lagdaan ang transfer agreement para sa Eastvale Ecological Project. Nabayaran na ang tab ng bar. Huwag mag-atubiling mag-enjoy dito habang hinihintay mong bumalik si MS Don. Matapos basahin ang mensahe ni Amber, pumunta si Marshall sa booth na ni-reserve ni Amber. Sa pagkakataong iyon, napansin din ni Alice at ng kanyang grupo na nag-iinuman at kumakain sa ikalawang palapag ng bar si Marshall. Isang kislap ng galit ang bumungad sa mga mata ni Alice. Salamat kay Marshall, double blow ang naranasan niya ngayon. Nawalan ng milyon-milyong dolyar at nagtitiis sa kahihiyan na sinampal ni Rita sa Violet Crest Riding and Shooting Entertainment Center. Ang pangyayari ay nagdulot sa kanya ng lubos na kahihiyan. Hindi po ba dinala ni Miss Rita si Marshall para makita si MS West kanina? Napatingin si Vera kay Marshall na may interes, bumubulong sa sarili. Paano siya nakabalik ng ganoon kabilis? Ngumuso si Alice. Baka napag-alitan siya ni MS West at pinalayas. Saglit na tinitigan ni Raymond si Marshall. Baka may kakayahan talaga ang lalaking ito. Mukhang maganda ang pakikitungo ni MS Don sa kanya. Malamig na sabi ni Zachary, hindi ko alam kung paano nagawa nitong lokohin si MS Don na pagkatiwalaan siya. Ngunit ang isang tulad niya, na tumuntong sa ating mundo, umaasa sa background ng Dons upang maglakad-lakad at magdulot ng gulo, sa kalaunan ay maghihikayat sa maling tao at mamamatay ng hindi alam kung bakit. Tumango si Alice. Hindi magtatagal bago niya masaktan ang lahat ng nasa itaas na mga lupo ng Harmonfield, at pagsisisihan ni MS Don na pinananatili siya. Pumayag naman si Zachary. Alice, buti na lang at sinira mo ang engagement sa kanya. Kung hindi, ang pamilya Miller ay tuluyang kaladkarin sa kapahamakan dahil sa kanya. Saglit na huminto si Raymond at sinabing, nabalitaan ko na kamakailan lang, muling lumitaw ang mga dating kaaway ng Dons. Siguro pinananatili ng mga Dons si Marshall dahil sanay siya sa martial arts, kaya pinuprotektahan nila si MS Don. Napatingin si Alice kay Marshall habang umiinom, puno ng scum ang mga mata. Ang lalaking katulad niya, ano pa ba ang magagawa niya bukod sa awayan? Itinatago lang siya ni Shirley sa ngayon para maging panangga. Nakakaawa. Nakinig si Vera sa usapan nila at tumawa. She asked, siguro hindi niyo lang kilala si Mr. Ortega. O baka naman gusto talaga siya ni MS Don. Ngumisi si Alice, Vera, masyado mo siyang binibigyan ng credit. Isang lalaking hindi ko man gusto. Shirley would never fall for him. Ridiculous. Ngumiti ng makahulugan si Vera. Kung ganoon nga ang kaso, bakit pumayag si MS Don na magpustahan ng napakaraming pera? Eastvale Ecological Project sa taya ni Marshall nang walang pag-aalinlangan. May gagawin ba sa inyo yun para sa isang bodyguard lang? Natawa si Alice, Vera, masyado kang maraming imagination. Anyway, kahit na may kakaiba siya sa kanya. I'll never see him as anything special. Alright then, Alice, ikaw na mismo ang nagsabi. Huwag kang magsisi sa huli. Sabi ni Vera habang tumatayo, sumulyap kay Marshall. I'm going to go have a closet look. Gusto kong maintindihan ng kaunti ang lalaking ito. Kabanata 24 na Marshall, this time you've really messed up. Hindi pinansin ni Vera ang mga pagtatangka ni Alice na pigilan siya. Umindayog ang kanyang balingkinitang balakang, matikas siyang bumaba mula sa ikalawang palapag at naglakad papalapit kay Marshall. Mr. Ortega, mind if I have a drink with you? Napatingin si Marshall kay Vera, nakataas ang isang kilay. You drink yours, I drink mine.
Why would I mind? Huwag kang mag-alala, hindi ako umaasa na babayaran mo ako. Bahagyang natigilan si Vera. Hindi niya inaasahan na ganoon na lang ang sisimulan ni Marshall sa usapan, at biglang humagalpak ng tawa. Tinakpan niya ang bibig niya. Walang problema, kaya kung bayaran ka kung gusto mo. Sinaman siya ng tingin ni Marshall. Bakit gusto kong bayaran mo ako? Sinagot na ni Starkey lahat ng ginagastos ko dito. Oh, so Don's footing the bill para sa iyo. Ang sarap sigurong maging maingat, ha? Humalaklak si Vera, napatitig ang mga mata sa gwapong mukha ni Marshall. Nagkibit-balikat si Marshall at seryosong sinabing, napaka-komportable ang pagiging kept man. Pangarap ko talaga yun, kaya. Nang makita kung gaano kaseryoso si Marshall, tumawa ng malakas si Vera kaya dumobble ang dibdib niya. Oviment, halos tumalsik sa kanyang tuktok. Ano bang meron sa mga babae ngayon? Medyo baliw silang lahat. Mabilis na sinulyapan ni Marshall si Vera. May nasabi ba akong mali? Bakit ka tumatawa ng malakas? Napagtanto ang kanyang awkwardness, namula si Vera at likas na hinayla ang kanyang neckline. Dinampot ni Marshall ang baso niya, biglang may dumura dito. Agad na tumigil ang tawa ni Vera. Tumangala siya at nakita ang isang binata, medyo sobra sa timbang na lalaki na nakatayo sa pagitan nila ni Marshall. Anong ginagawa mo dito? Tila walang pakialam ang lalaki sa pagdura niya sa baso. Nakangiti siyang naglakad papunta kay Vera. Si Britt Hamilton, ang vice-presidente ng Universal Group, si Perry Hamilton, ang presidente ng kumpanya, ang kanyang tiyuhin. Nako, Mr. Eric, alam mo Vera na noon pa man ay gustong mapalapit sa kanya ni Eric, kahit na wala itong interes sa kanya. Ngunit natatakot siyang tahasan siyang tanggihan dahil sa makapangyarihang background ng mga Hamilton. Noon pa man ay sinubukan niyang iwasan ang spoiled rich kid na ito. Sa impluwensya ng sarili niyang pamilya, hindi kayang saktan ng mga Silva ang mga Hamilton, isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Harmonfield. Narinig ko kay Mr. Gill na ang lalaking ito ang taunan na sinipa ni Alice sa gilid ng bangkita. Vera, ang pagupo sa isang tulad niya ay nasa ilalim mo. Tinapon ni Marshall ang laman ng ashtray sa kanyang baso at malamig na sinabi, inumin mo. Natigilan si Eric noong una, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Kilala mo pa ba kung sino ako? I'm the Vice President of Universal Group. Mr. Hamilton's may you want me to drink that? You must be out of your mind. Bata alam ni Vera na ginugulo lang ni Eric si Marshall dahil siya. Doon. Marshall, siguro hayaan na lang natin. Tiyuhin. At, hikayatin na sana niya si Marshall na huwag maging walang ingat nang ang sumunod na hakbang ay nagpagulo sa kanyang ulo. Naisip niya, nako, nasa malaking problema tayo. Bago natapos ni Eric ang kanyang pangungusap, idinilat ni Marshall ang kanyang mga daliri, hinawakan ang buhok ni Eric, at ibinuhos ang buong laman ng baso sa kanyang bibig. Sa isang sampal sa kanyang dibdib, ang laway, alak, at 12-dosenang upos ng sigarilyo ay pilit na ibinaon sa lalamunan ni Eric. Anak ng nabaluktot sa galit ang mukha ni Eric, at parang gusto niyang patayin si Marshall. Handa na sana itong bitawan ni Marshall, ngunit nang magsimulang magmura si Eric, hinawakan niyang muli ang buhok ni Eric at isinubsob ang mukha sa mesa. Sa isang malakas na putok, ay naiwang duguan ang mukha ni Eric na bumagsak sa sahig. Nabasag ang makapal na tabletop. Naiinis na binitawan ni Marshall ang buhok ni Eric at sinenyasan ang takot na waiter na dalhan siya ng tuwalya. Napaatras ng ilang hakbang si Vera dahil sa takot. Marshall, kilala mo ba kung sino siya? Kinuha ni Marshall ang tuwalya sa gulat na waiter at pinunasan ang kanyang mga kamay. Ang mahal ng inumin na iyon. Hinihintay kong bumangon ang lalaking ito at bayaran ito. Hindi nakaimik si Vera. Siya si Eric, pamangkin ni Mr. Hamilton mula sa Universal Group. Sinaktan mo lang siya. Hindi ka papayagan ng mga Hamilton. The Hamiltons from Universal Group. Are they supposed to be impressive? Inihagis ni Marshall ang tuwalya kay Eric, na nanginginig pa rin sa lupa. Hindi alam ni Vera kung ano pa ang sasabihin. Marshall, ang gulo mo talaga this time. Kailangan nating umalis dito,
o hindi natin magagawa kapag lumitaw ang mga taga-Hamilton. Sinulyapan ni Marshall si Eric na duguan ang mukha na nakahandusay at nagkibit-balikat. Sige, nakakasawa na rin ang pagstay dito. Naging hassle lang ngayon. Walang iba kundi mga psychos, sayang lang ng oras. Sa itaas, nasaksihan ni na Alice, Zachary, at Raymond ang buong eksena. Nagulat si Alice noong una nang makita niyang sinaktan ni Marshall si Eric mula sa Universal Group. Then, her delicate face twisted into a sneer. Nagdudulot ng gulo saan man siya magpunta. Walang pag-asa ang mga tulad niya. Humalaklak si Zachary, ang paghampas kay Mr. Eric mula sa Universal Group. Hindi magiging madali para sa kanya na mag-walk out sa Violeterist ngayon. Bago ito, maaaring isinasaalang-alang ni Ryger ang impluwensya ng mga dons at pinutol si Shirley ng kaunti. Ngunit sa Mr. Hamilton mula sa Universal Group, hindi iyon malamang. At saka, wala pa si Shirley ngayon. Malaking problema si Marshall. Tumango si Raymond. I've heard Perry never really respected the dons. Ang Hamiltons ay maaaring walang malalim na pinagmulan gaya ng dons, ngunit sa nakalipas na ilang taon, ang Universal Group ay nakipag-ugnayan sa Phoenix Vanguard sa ibang bansa. Maraming negosyo ng Phoenix Vanguard sa Draconia ang pinangangasiwaan sa pamamagitan ng Universal Group. Salamat sa suporta ng Phoenix Vanguard, mabilis na tumaas ang kapangyarihan ng mga Hamilton sa Harmonfield nitong mga nakaraang taon. Sa loob lamang ng 5 taon, lumipat sila mula sa isang pangalawang rate na pamilya sa isa sa nangungunang 4 na kapangyarihan sa Harmonfield. At kamakailan lamang, ang impluwensya ni Perry ay lumalaki hanggang sa punto kung saan maaaring malampasan niya ang mga dons at maging si Ryger. Ngayong nabugbog na ni Marshall ang pamangkin ni Perry na si Eric, kahit pumasok si Shirley, baka hindi niya ito maprotektahan. Tuwang-tuwa si Zachary, ibinaba niya ang kanyang inumin. This is going to be quite a show. We should get a closer look. Alice. Raymond, let's head down. Pinunasan ni Eric ang dugo sa mukha niya. Nang makitang hila-hila ni Vera si Roland patungo sa labasan ng bar, nagpumiglas siya at sumigaw, sa tingin mo matatamaan mo ako at lumayo ka. Tumigil ka nga dyan. Magulo ang unang palapag ng bar. Sumugod ang ilan sa mga bodyguard ni Eric mula sa labas ng bar. Mr. Eric, anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Ang dagwang si Eric ay tinulungan ng 2 bodyguard. Tinuro niya ang likod ni Marshall at sumigaw, tigilan mo sila. You're dead, you hear me? You're fucking dead. Sa wakas ay napansin ng mga bisita ng bar na ang natamaan ay walang iba kundi si Eric mula sa Universal Group. Holy crap! Sinong tanga ang nang-ahas na tamaan si Mr. Eric from Universal Group? Itong lalaking ito ay dapat wala sa kanyang pag-iisip, ginugulo si Mr. Eric. Is he trying to get himself killed? Mr. Eric is Mr. Hamilton's nephew. Sinong nasa tamang pag-iisip ang manggugulo sa kanya? Is he suicidal? Nakilala ng ilang tao sa bar si Eric at agad na nagsiksikan sa kanya, sabik na masiyahan. Mr. Eric, sino ang bulag na tanga na nang-ahas na saktan ka? Magsabi ka lang, at ako na ang bahala sa kanya ngayon din. Pagbaba ni Alice at ng kanyang grupo mula sa ikalawang palapag, nakita nila si Marshall na hinarang ng mga tao malapit sa entrance ng bar. Biglang naalala ni Vera na madalas tumambay si Zachary kay Eric at sa mayayamang kaibigan niya. Mabilis niyang sinabi, Mr. Gill, maaari mo bang makausap si Eric? Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Tumingin si Zachary kay Vera, pagkatapos ay kay Marshall, at ngumisi. Kaibigan ko si Eric. I could say a word for you. Pero, Vera, I can only help you stay out of this. Si Marshall naman. Well, hindi ko problema yon. Magsusumamo na sana si Vera kay Zachary na magsalita para kay Marshall, ngunit pinigilan siya ni Alice, na kinukot siya si Marshall. Marshall, anong masasabi ko sa'yo? Bukod sa manggulo saan ka man pumunta, may iba ka pa bang magaling? Noong nakaraan, nagkaroon ka ng run-in sa mga tauhan ni Mr. Ryger, at maswerte ka dahil piyansahan ka ni MS Don.
Pero ngayon, kasama si MS Ginoong Eric. Maaari ka ring maghanda upang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang wheelchair. Napagtantong hindi siya makalakad palayo, binaliwala ni Marshall si Alice ng buo at humarap kay Eric. So, ikaw ang Vice President ng Universal Group, Eric Wright. Ngayon lang ako umiinom sa booth ko, at walang dahilan, dumura ka sa baso ko. So, I shoved the cigarette upus and that drink down your throat. It's only fair, right? Kahit ngayon lang. Ang sinasabi ko, tapusin na natin to. Mas maganda para sa ating dalawa. Pagod na talaga ako ngayon at ayoko nang makipag-away pa. Lumayo ka na lang para hindi na maging komplikado. Okay. Banal na tae. Hindi napigil ang sumigaw ni Zachary. Is this guy for real? Is he actually trying to get himself killed? Napatingin si Alice sa mayabang na ugali ni Marshall na may kasama pang pang-aasar at umiling. Wala na siyang pag-asa. Ang taong ito ay higit na tanga. Kabanata 25. Nagtawanan ang mga nanunood sa bar matapos marinig ang sinabi ni Marshall. Marami na akong nakitang tanga, pero wala pa akong nakitang kasing yabang nito. Hahaha. Mamamatay na ako dito. He actually dared to say something that stupid in front of Mr. Eric. Ignorance really is bliss. Ang batang ito ay malamang na walang ideya kung anong uri ng kapangyarihan ang hawak ng mga Hamilton. Pinunasan ni Eric ang dugo sa kanyang mukha at ngumisi, "Anak, kilala mo ba kung sino ako? May ideya ka ba kung gaano kalakas ang mga Hamilton? Kung ganyan ka mangmang, hayaan mo akong maliwanagan ka. Si Perry Hamilton, ang Pangulo ng Universal Group, ang aking tiyuhin. At ang mga Hamilton ay mga kinatawan ng Phoenix Vanguard sa Draconia." Sa sandaling sinabi niya ito, ang bar ay sumabog sa paghinga. Phoenix Vanguard. With a connection to Phoenix Vanguard, malaking bagay yan. Palagi kong iniisip na ang mga Hamilton ay gumawa lamang ng ilang negosyo sa Phoenix Vanguard sa loob ng bansa. Hindi ko inaasahan na ang mga Hamilton ang magiging kinatawan ng Phoenix Vanguard sa Draconia. Nagulat din si Marshall. Ang iyong mga Hamilton ay konektado sa Phoenix Vanguard. Nang makita ang pagmumukha ni Marshall, umubo si Eric ng 2 upos ng sigarilyo sa kanyang lalamunan at matagumpay na tumawa. Nakisabay din ang mga bodyguards niya at ang mga sycophant sa paligid niya na nagtawanan din. Ang Universal Group ay isa na sa nangungunang 4 na kapangyarihan sa Harmonfield. Sa suporta ng isang pandaigdigang powerhouse tulad ng Phoenix Vanguard, ang kanilang lakas ay ganap na nasa ibang antas. Kahit na si Marshall ay may mga dons na sumusuporta sa kanya, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Sa sandaling iyon, napuno ng gulat ang mga mata ni Alice habang nakatingin kay Eric. Si Zachary, feeling triumphant, hinawakan ang kamay niya at bamulong, "Alice, sinabi sa akin ni Mr. Eric ang tungkol dito noong sabay tayong umiinom." Haha, tapos na si Marshall this time. Magpakita man ang mga Don, hindi nila siya mailigtas. Napansin ni Eric at ng kanyang mga tauhan ang pagkagulat sa mukha ni Marshall. Ipinapalagay nila na natakot siya sa koneksyon ng mga Hamilton sa Phoenix Vanguard. Ang hindi nila namalayan ay hindi nagulat si Marshall dahil sa reputasyon ng Phoenix Vanguard. Hindi, ang ikinagulat niya ay ang mga Hamilton sa Harmonfield ay mga kinatawan ng Phoenix Vanguard sa Draconia. Nakakatawa. Noong araw, nag-iisang kinuha ni Marshall ang punong tanggapan ng Phoenix Vanguard. Si Cass Ian Chapman, ang boss ng Phoenix Vanguard, ay lumuhad sa harap ni Marshall, na humingi ng awan ng panunumpa at pagmumura. Walang sinuman sa Phoenix Vanguard ang mangangahas na saktan muli si Marshall, at tuluyan nilang kikilalanin si Marshall bilang ang tunay na master ng Phoenix Vanguard. Sa isang salita lamang mula kay Marshall, ang mga miyembro ng Phoenix Vanguard sa buong mundo ay agad na ibibigay ang kanilang buhay upang paglingkuran siya ng walang pag-aalinlangan. Sa pagtingin sa nakakatawang mayabang na si Eric, hindi mapigilan ni Marshall na mapatawa ito. Ang pag-aaksaya ng oras sa mga hindi gaanong mahalagang peste ay nasa ilalim niya. Kung ang mga Hamilton, ang mga clown na ito, ay hindi alam kung kailan sila atras sa harap niya,
hindi magdadalawang isip si Marshall na magbigay ng utos at hilingin sa Phoenix Vanguard na panasan sila ng buo. Natatakot ngayon. Ngumisi si Eric na napansin ang pananahimik ni Marshall. Nagkibit-balikat si Marshall. Anong gusto mo? Ngumisi si Eric, kung gusto mong umalis dito ng buhay, iinuman mo ang ihi ko sa harap ng lahat. Ang isa sa kanyang mga alipores ay agad na nagdala ng isang tasa, at, napapaligiran ng kanyang mga bodyguard, walang hiya itong nilagyan ni Eric ng sarili niyang ihi. Ang bodyguard, na nakangiti sa tuwa, ay iniabot ang umuusok na tasa kay Marshall. Anak, sabi ni Mr. Eric, inumin mo itong umihi. Pagkatapos ay putulin mo ang iyong dalawang kamay, iuntog mo ang iyong ulo sa sahig, at hahayaan natin ito. At para sa iyo, Ms. Silva, dagdag ng bodyguard, habang nakatingin sa mahaba at maputlang mga binti ni Vera na may nakakalokong ngisi, sabi ni Mr. Eric, ang VIP room sa itaas ay may napakagandang kama. Paano kung samahan mo siya saglit? Malalim na usapan. Namutla ang mukha ni Vera sa takot. Hindi niya akalain na dadami ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Sa desperasyon, humingi siya ng tulong kay Zachary. Mr. Gill, please. Pwede mo bang makausap si Mr. Eric? We're willing to apologize and compensate him. Can you help? Nag-alinlangan si Zachary, hindi agad nakasagot. Alice chimed in, Zachary, you should talk to Eric. You know, mabuti siya. Hilingin sa kanya na iligtas si Vera. Si Marshall naman, hayaan mo siyang magdusa ng konti. Baka sakaling ma-realize niya na ang mundo natin ay hindi isang clueless idiot na katulad niya. Mabilis na idinagdag ni Vera, Alice, Mr. Gill, please, help Marshall too. Tutal, minsan na siyang engaged sa iyo, Alice. Napangisi si Alice. Vera, huwag kang makialam. Si Marshall ang gumawa nitong gulo, kaya hayaan mo na siyang harapin. Ang isang mababang loob na talunan tulad niya ay walang anumang bagay sa kanyang pangalan at gustong-gusto lamang na gumawa ng gulo. Balang araw, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Zachary, pakisabi kay Mr. Eric na walang kinalaman si Vera dito. Hindi niya dapat ilabas ang galit sa kanya. Kung talagang interesado siya kay Vera, maaari niya itong kausapin pagkatapos ng gulo na ito. Saglit na nag-alinlangan si Zachary, saka nag-aatubili na tumango. Kung tutuusin, si Vera ay malapit na kaibigan ni Alice. Ngayong kinaladkad na ng galit ni Eric si Vera sa gulo, hindi niya kayang tumayo na lang nang hindi nagsasabi ng isang bagay masama ang tingin nito sa kanya. Ipinagyayabang niya si Alice at ang iba pa tungkol sa pagiging kaibigan nila ni Eric, na sinasabing madalas silang magkasama. Pero si Zachary lang ang nakakaalam ng totoo. Sa katotohanan, pinilit niyang pumasok sa bilog ni Eric, sinusubukang sipsipin siya. Sa tuwing dadalo siya sa isa sa mga pagtitipon ni Eric, isa lang siyang payaso na walang dignidad sa mga masamang araw, nabubugbog pa siya, nagsisilbing punching bag ni Eric at isang prop para sa kanyang ego. Ngunit ngayon, na walang paraan, kung hindi siya magsasalita, hindi na niya muling maitaas ang ulo sa harap ni Alice at Raymond. Kaya, nagpakatatag siya at sinabing, Mr. Eric, could you maybe spare Vera for my sake? This was all Marshall's fault. Magwala ka. Sinampal ni Eric ang mukha ni Zachary bago pa siya matapos. Sino ka sa tingin mo, humihingi sa akin ng pabor? Nagtawanan ang mga tao. Holy crap! Humihingi ng favor kay Mr. Eric. Nakakatuwa, haha. Hindi man lang alam ang kanyang lugar, nag-aayos lang ng sarili para sa kahihiyan. Tingnan mo tong tanga. Akala niya may tao siya, pero biro lang. Namula ang mukha ni Zachary sa hiya. Sa sandaling iyon, nais niyang mawala siya sa isang butas sa lupa. Pinandilatan niya si Marshall, puno ng galit ang mga mata. Ito ang lahat ng kasalanan ng bastard na iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapapahiya ng ganito. Iniabot ng isa sa mga bodyguard ni Eric ang tasa ng ihi at isang maikling kutsilyo kay Marshall. Anak, ikaw na ba mismo ang maghahandle nito, o dapat ba kitang tulungan? Natarante si Vera at, walang iniisip, humakbang pasulong. Mr. Eric, ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ihimuha.
Pinutol siya ni Marshall, kinagat ang palso ng bodyguard na may hawak ng tasa. Well, since Mr. Eric wants to drink his own piece, let's give him a show. Bago pa tuluyang mabuo ang ngiti sa mukha ni Eric, nakaiwas na si Marshall sa mga bodyguard at nasa harapan na niya. Sa isang iglap, ang tasa ng ihi ay pinilit na bumaba sa lalamunan ni Eric. Gulp! Gag! Dumiretso sa tiyan ni Eric ang buong tasa ng ihi. Napapikit ng mariin si Vera, na natulala sa hindi kapani-paniwalang eksena. Oh Diyos! Kami ay screwed, ganap screwed. Siya ay umaasa na bumili ng ilang oras sa pamamagitan ng paglalaro kasama ang nararamdaman ni Eric para sa kanya, ngunit pagkatapos ng ginawa ni Marshall, kahit na ang interbensyon ng Diyos ay hindi makaligtas sa kanila ngayon. Si Eric ay nasa bingit ng pagwawala matapos pilitin na inumin ang ihi. Sa sandaling iyon, wala na siyang ibang gusto kundi ang paghiwalayin si Marshall. Ikaw, Og. Muntik na siyang masuka bago pa man niya mailabas ang mga sinabi niya. You're dead. Phoenix Vanguard and the Hamiltons will not let you get away with this. Senggal ni Eric sabay turo kay Marshall na nanginginig ang kamay. What's with all the useless talk? You want a fight? Fine, let's do this. Pinutol siya ni Marshall, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras. Sinampal niya ng malakas si Eric kaya lumipad siya sa kwarto. Nagsisigawan sa bar. Dapat may death wish ang lalaking ito. Sino ang nagdudulot ng gulo sa Violet Crest Bar? Isang lalaki ang pumasok mula sa labas. Mukha siyang nasa 30 taong gulang, nakasuot ng puting suit, at matalas ang mga mata na parang lawin. Ito ay si Rowan Hartley, ang manager ng Violetist Bar, The Violetist Fight Club, ang pangatlong ranggo sa ilalim ni Daphne, at isang master boxer. Ang kanyang mga kasanayan ay nireranggo siya sa nangungunang 10 sa Harmonfield. Good evening, Mr. Hartley. Mabilis na yumuko ang mga tao sa bar at binati siya, sumanggaw ang kaninang katapangan nila. Wala nang nang-ahas magbiro. Maging si Eric, na ibinagsak ni Marshall sa sahig, ay agad na bumangon, napangiwi sa sakit, at magalang na binati siya, magandang gabi, Mr. Hartley. Mr. Hartley, I wasn't trying to cause trouble in your bar. This punk started it first, reklamo ni Eric. Pinilit kong ibuhos ang isang baso ng alak na puno ng plema at upos ng sigarilyo sa aking lalamunan, pagkatapos ay binasag ang aking mukha sa isang. Maya-maya ay pilit niyang pinasok ang ihi sa bibig ko at sinampal ako sa mukha. Mr. Hartley, masyadong mayabang ang lalaking ito. Sa pagkakataong iyon, hindi maiwasan ng mga nanunood na maawa kay Marshall. Masyadong walang ingat ang lalaking ito. Nagsisimula ng gulo sa Violet Crest Bar. Hindi siya pababayaan ni Mr. Hartley. Noong nakaraang taon, may isang mayaman na bata mula sa tinatawag na elite family sa Brighton ang nagdulot ng eksena rito. Sa huli, kailangan niyang lumuhad kay Mr. Hartley, baliin ang sariling kamay, humingi ng tawad, at magbayad ng bilyon. Para kasing patay ang tanggang ito ngayon.